po sa lahat. Ako yung ngayon ibabati na po ng Merry Christmas po, no? So, Merry Christmas po. Merry Christmas din po. Tanong ko lamang, kayo ba'y masaya sa itong darating ngayong Pasko? Itong Pasko na nga ngayon. O tingin mo may lungkot ka pang dala? Masaya naman po. Masaya, bakit? Magkakasama po kami magkakapamilya. Parang sa union na lang po, sa Christmas na lang po kami nagtitipon-tipon kasi busy rin po sa buhay. Ikaw, naniniwala ka ba kapag bagong taon, bagong sarili? Hindi naman po kasi hindi ko po sinabing New Year dapat ay magbago. Every time po pwede magbago ang isang tao. Hindi po pag sinabing New Year, New Me, every time pwede po magbago ang isang tao. Sa tingin mo sa sarili mo, ano mong gusto mong baguhin sa sarili mo? Wala po kung pumapasok sa isip na pwede kong baguhin sa sarili ko. Siguro po, mas encourage ko po yung sarili ko na mas pagbuti ng pag-aaral ko po. Yun po. Sa tingin mo, kayo ba'y may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Hirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Oo po. Kasi sa panahon po ngayon, hindi mo sasabi kung sino yung loyal sa'yo. Kung paano nila ibigay yung trust sa'yo. Parang nagkaroon po ng super trust issues po sa tao ngayon. Pero kung ganun, paano nyo ba malalaman kung isang tao po yung pagkakatiwalaan sa likod ng maraming trust issues sa paligid? Hindi ko po masasabi. Kasi ako po rin po sa sarili ko na naramdaman ko po yung na-experience na rin po yung yung parang mabackstab. Sorry for the term. Pero yun po. Pero kaya po nahihirapan na po mabigay ngayon ng trust sa ibang tao. Ano ba mas nakakatakot ba sa buhay? Mag-isa ka ba habang buhay o mawalan ka ng mahal mo sa buhay? Parang both naman po nakakatakot kasi mawala ng mahal sa buhay. Nakakatakot po. Tapos mag-isa sa buhay, parang same lang din po doon. So, parang po nakakatakot para sa akin. Pero kayo ba'y natatakot na biglang dumating mag-isa na lang kayo? O masasanay na rin kayo dyan? Siyempre natatakot po ako na mag-isa po ako dahil wala po kong malalapitan kung baga. Doon po, natatakot po ako. Pero hindi, as time goes by naman po, baka siguro naman po, masasanay na rin naman po ako. Pero nandiyan pa rin po yung loneliness na mararamdaman ko po. Okay, ito. May ibang mga kahinto na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi po. Confident. Bakit hindi? Kasi, hindi naman po lahat. May times po na makakatulong pa ako sa iba, na ganyan, napipili ko po na, ang buti ko naman tao. Tapos, may times naman po na, hindi po ako confident na super bite ko po. Ganun po. Pagkamali ito yung basic question, pero para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Siyempre, naririnig mo sa paligid, ang buti mong tao, mabuti, mabait ito. Para sa iyo, ano ba sabihin ng mabuti? Sir, para po sa akin, ang word po na mabuti ay i-define ko pa yung matulungin, mabait, para malalapitan mo every time na kailangan mo ng tulong. Ganun po. May ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi yun po, pero libro po. Mahilig po ako magbasa ng libro. Okay. Specifically, Wattpad po. Okay. So, pero nag-search ka naman kay Google pag di mo alam isang salita. Opo naman po. Bigyan ko kayo ng content trivia, no? Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman sa ugali o moral excellence. Ibig sabihin, dapat wala siyang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala siya daw sinasaktan tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yun nga pong problema. Lahat po tayo guilty, siya po matututo na isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napo sa kalsada, hindi na lang ibinalik, o iba pang mga halaga, maliit o malaking halaga? Siguro po yung lapis sa kaklase. Yung bata pa po ako, siguro, yes po. Imagine mo, kunwari, nandiyan na yung police station sa hindi kalayuan, baka sa toong buhay, ubos tayong lahat. Na talaga tayo ay sa kulungan talaga. Yun nga lang, kaya lang daw tayo nakapagnakaw ay dahil wala yan sa presyo. Gusto natin isang bagay ng walang kahirap yun. Kaya totoo, ilataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba yung nakaranas na maggalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba stress nyo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo po siguro pero at the same time nawawala po yung stress dahil nilalabas ko pa yung emotion ko. Syempre, imagine mo, kunwari, kunwari, ikaw ay sinasaktan ka ng isang tao. Alam namang ikaw pa ay sabihin na hindi ka nasasaktan o nakangiti ka pa o bungisngis. Kalokohan naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero deep inside, parang gusto mo nang manuntok ka ng tao. Yes. Pero dito siya sabi, hindi mo kailangan pumatay o sumuntok na isang tao. Ang kailangan mo lang pala ay magalit.
Okay. Yun nga lang, yan totoo, lahat taga tayo dito ay guilty. Yes. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, OM, insert God's name randomly. Wala siyang pinalaman dito. Nababanggit nyo minsan? Yes po. Tanong ko lamang, mahal nyo ba nanay nyo? Yes naman po. Same scenario kunwari. Halimbawa, naglalakad ulit kayo dito sa park, bigla ulit kayo nadulas kasi naulan nga. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay mo. OM, insert mother's name randomly. Kahit wala siyang pinalaman. Okay lang ba yun? Hindi po. Bakit? Kasi kabastusan na rin po yun. Exactly. Kaya nga ata sinong Pilipino, hindi na kayang gawin niya. Kasi una, weird at Yes. nakakabastos naman talaga. Yes. Pero sana, ganyan din po kung sa Panginoon. Kasi siya naglikha ng mundo ng mabuti, tayo nga lang gumagawa ng kapamakan. Kaya totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan. Yes. Dahil itong tanong na to ay tanong din po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at harap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? So, sasabihin ko po na I'm guilty po. Dahil naniniwala po na walang pong perfect na tao. Lahat naman po tayo nagkakasala. That's why, nasasabi ko po na guilty po ako. Pero sa tingin mo, saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa mga kasalanang nagawa ko naman po, I think naman po, pupunta naman po ako sa langit. I believe naman po. Bakit? Dahil, masasabi ko pa na parang mas lamang naman po yung nagawa kong kabutihan kaysa sa nagawa kong mga kasalanan. Okay, siguro subukan natin yung sasabihin mo halimbawa sa isang korte. Kunwari may isang kriminal. Sabihin natin siya, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nauli siya ng pulis. Ito po sasabihin sa judge. Judge, po, guilty po sa nagawang kasalanan. Pero base ko po sa nakita ko pong nagawang kasalanan, may nagawa naman po ako mga kabutihan. Pumalpak lang po ako dito. Pero sasabihin ng judge, kalokohan yan. Hindi mo pwedeng takluban lamang na mabuti mong gawa ang nagawa mong krimen. Kaya siya nasa korte. Kasi ibig sabihin lang po niyan ay kailangan niya pagbayaran ang nagawa niyang krimen. Hindi niya pwedeng sabihin ang kanyang mabuting gawa ang magiging kapalit. Kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Yes. Ngayon, ito po ang problema. Sabi ko sa Biblia o salita ng Panginoon, na mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po man nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakating sa langit. Hindi makikita ang karen ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang kayo, lahat po tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala sa sinasabi ng Biblia? Na pupunta po tayo lahat po tayo pupunta. Oh, hell, oo. So, for me naman po, in my opinion, hindi yung po ako nag-aalala dahil, bukod nga po sa sinabi ko nga po kanina, marami po ako nagawa para mabuti na I think po ay magiging dahilan po kung bakit hindi po ako mapupunta po sa impyerno, kung tawagin. Okay, pero ganito lang. Sa tingin mo ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? In my opinion din po, naniniwala po ako, parang half-half po, naniniwala po ako na meron nga po impyerno tapos meron din po wala. Pero naniniwala po talaga ako. Pero Hindi, ang ibig sabihin, ang tanong ko, ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Kailanman? hindi po. Kasi kaya ako po naitanong po yan, dahil kung ang Panginoon po ay nagsisinungaling, wala na po tayong model, wala na tayong kaayusan. Walang perfect. Kasi ang perfect po, according sa dictionary, ay nalaging nakatuon sa Yes. Panginoon. Hindi siya ginagamit sa salita sa tao. Kaya nga merong salitang imperfect. Kasi kung Panginoon po nagsisinungaling, wala na. Wala nang kaayusan, wala nang maayos na buhay, wala nang batas. Kasi nga, kaya po may perfect. Ibig sabihin, yung Panginoon, ang kanyang mga sinasambit, whether we like it or not, Yes. totoo yun. Kasi ibig sabihin, para sa kakabuti ng Yes. lahat-lahat. Yun nga lang, whether we like it or not, dapat po tayo mag-alala kasi po, buhay ang pinag-uusapan natin. O maaaring bigla lang po yung interview na ito, pero wala man sigurong masama kung magbigay ng mabuting intention. Yes. Kasi para sa inyo po yan. Sabi nga ng maraming tao, kung gusto niya magkaroon ng regalo, hindi pera, hindi kung hindi buhay. Kasi ang buhay, isang beses lamang yan. At kapag yun nawala, wala na talaga. Yun nga lang, pag po tayo ay namatay,
haharap talaga tayo sa tinatawag na judgment day. Kayo ba natatakot sa kamatayan? Yes po. Kung kayo mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng napakahaba, ilan pa kayong taon? Hindi ko po masasabi dahil ang kamatayan po kasi parang unpredictable, inevitable. Parang hindi po masasabi kung kailan dadating yun. So, hindi ko po masasabi kung ilang taon pa rin po yung gugustuhin ko dahil nasa Panginoon po yung kung ilang taong buhay pa rin yung ibibigay sa'yo. Well, that's true naman po. Pero syempre, yun nga lang problema. Huwag naman sana bigyan pag-uwi nyo, bigyan kayong ma-accident sa kalsada. Yes. Huwag naman sana sa gitna ng interview, bigyan na lang bumagsak lahat ng nandito sa mga gamit natin. Hindi ko kayo tinatakot. Kasi kahit nga Pasko nga, may mga tao na didisgrasya. Yes. Minsan nga, magpapagong taon na. Mag-celebrate tayo, ba? Akala mo, sobrang saya. Bigyan kang tamaan ng ligaw na bala sa likod o sa ulo mo, hindi ko kayo tinatakot. Wala na kasing kakampi. Lugar natin, oras, pwede lang talaga tayo mapahamak. Yeah. Yun nga lang po, syempre, pag po tayo namatay, huhusgahan talaga tayo ng Panginoon. Ang Panginoon hindi nagkakamali sa lahat na nakikita niya, mabuti man o masama, kasi hindi niya palalampasin. Yun nga lang, lahat talaga tayo dyan ay guilty, kasi sabi sa Bible, walang sino man ang mabuti kahit isa. Ibig sabihin, ang mabuti lang talaga ay ang Diyos. Yeah. Bagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbago kung narinig natin ang salita na to. Familiar ba yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Yes po. Ano po sa Tagalog nun? Hindi. Akawa. Ano yung mercy? Parang awaan, parang ganun. Oh, tama, tama. Medyo nagdadalawang isip ko doon sa sagot na yun. Tama. Kayo ba yung lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Hindi naman po. We understand. Siguro pag wala kang problema, ba't yung hihingi ng awa? Yes. Pero sa Bible po kasi sinasabi, may problema man o wala, ang awa po ng Diyos ay laging bago kada umaga. Yes. Ibig sabihin, hindi tayo mawawalan talaga ng problema. Ibig sabihin, maaaring wala kang problema, pero ang tanong, ano ba magiging plano mo next year? So, nakakalito talaga, nakaka-depress din yan. Kasi, lalo na, pag ikay lumaki na, may tinatawag tayong adulting, masyadong mahirap yan. Kasi may iba-ibang desisyon na hindi naman yung natuturo yan sa eskwelahan. Dito, pag humingi tayo ng mercy o awa, ang katumbas nun ay pagpapakumbaba. Inaamin natin tayo pa yung mahina, inaamin natin tayo pa yung makasalanan, at inaamin natin na lagi tayong pwede makagawa ng kamalian. Kasi pag sa ating mercy, alam ng Diyos, kailangan natin ang kanyang awa para hindi po mapahamak ang isang tao. Dahil pag nangyari yun, ito na po yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalispo sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Nag-sacrifice po siya. So yun nga. Tayong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes. Pero yun nga, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, binuwisyo yung kanyang buhay, hindi lang sa inyo, sa ating lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang yan tumulong, pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung ba't si Jesus ay pinahirapan, tinorture, pinako sa krus at namatay siya sa krus sa Kalbaryo. Pero hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Kasi yan yung dahilan kung ba't siya nabuhay sa pangatlong araw, bilang hudyat, natalo po kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. At yan yung dahilan kung bakit maraming Pilipino dito ay pinagdidiwang. Bukas nga, siya sabing December 25 ay araw ng Pasko. Dahil nga ito yung naging pag-asa kung bakit natalo na po ang kasamaan noong 2,000 years ago pa. So dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Yun nga lang, ang kaligtasan po sa kaluluwa natin ay hindi mapupunta sa mabubuting gawa. Kung hindi, nasa regalo o biyaya ng Diyos. At may dalawang bagay po para makita ang kaligtasan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa po. First time? Familiar po, pero Familiar. Repent kasi ibig sabihin yan yung verb. Repentance ibig sabihin ay adjective. Na kung saan may say repent, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? yes naman po. Halimbawa, pag kayo nagkasakit, makapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre, kalokohan yan, di ba? May sakit eh. Kaya nga, hindi mo Iya, ma-appreciate yan. Oo. So, pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran mo nagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoon at kapagligtas. Kung nagawa natin dalawang bagay na yon, ay tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mag-isa tanong lamang.
Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa tinapag-usapan po? Yes po, kasi about naman po yung word, about kay God, and sinabi niyo po na hindi po nagsisinungaling yung Panginoon. Pero sa tingin mo, pag-iisipan niyo po ba ating napag-usapan po? Opo, kasi dahil ko pong realization sa mga sinabi niyo po. That's why, talagang iisipin ko po yun hanggang mamaya po. Parang, ay, tama pala si Kuya dahil sa mga sinabi niya, I realize many things din po. Ganito, meron ba kayong Bible sa bahay? Meron po, pero hindi ko po siya madalas ginagamit. Okay, kasi ganito lang yun, di ba? Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain, siyempre Di po. ba araw-araw yan, di ba? Pag hindi kasi magkakasakit talaga tayo. So, kung tayo nagugutom, kakain tayo araw-araw. Sana ganyan po ang Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi yan po ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. Kasi kaya po tayo dito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Kasi ibig sabihin po, ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa impyerno pupunta. Yan kasi hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero, ang kaligtasan po ay pwede nating maligtas ang ating sarili. Hindi bukas, hindi mamaya, pwede ngayon. Kasi bakit? Ang kaligtasan po ay pwede ngayon dahil ang isang tao, pwede siyang maligtas, hindi dahil sa pagiging mabuting tao. Kung hindi, dahil yun sa biyaya at ang kahabagan ng Diyos o yung mercy. Ibig sabihin ko, isang tao po ay nagsisi sa kasalanan at anampalataya sa Panginoong Hesus lamang, ay tsak, maliligtas po yung tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. So, kung wala yung katanungan, ako po ibabati na po. Hindi ito advance. Pero ito na yung Merry Christmas na po sa inyo. Ito na yung advance. Happy New Year na po. At mag-ingat po kayo at God bless po sa inyo. Thank you po. Thank you po.